Noong gabi ng November 20, 2021, si Bobby Ann ay umalis ng kanilang bahay para katagpuin ang kanyang kasintahan. Mag-aalas 6 ng gabi nang siya ay naglakad patungo sa isang bus stop na ito na ilang beses na niyang napuntahan at alam na alam ang ruta papunta doon like the back of her hand. Unfortunately, ang hinihintay na bus ni Bobby Ann ay hindi na niya nasakyan pa dahil sa kanyang paghihintay sa bus stop na iyon. Isang halang ang kaluluwa ang nakakita sa kanya. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Bobby Ann Macleod. Si Bobby Ann Macleod ay pinanganak noong July 19, 2003 sa Plymouth, isang port city sa southern coast ng Devon, England. Siya ay lumaki sa Leham kasama ng kanyang mga magulang at isang nakatatandang kapatid. Si Bobby Ann ay kilala sa kanyang bright na personality, madaling maging kaibigan at madali ding pakisamahan. Siya ay mayroong artistic side at ang kanyang pagiging malikhain ay madalas niyang i-express sa pamamagitan ng drawing, poetry at fashion. Siya din ay passionate pagdating sa music at nangarap magkaroon ng puwang sa interior design. November 20, 2021, isang Sabado, si Bobby Ann na noon ay 18 years old ay nagpalipas ng kanyang buong araw sa kanilang bahay. Kasama ng kanyang pamilya, siya ay nakipagbanding sa mga ito at nakipagkwentuhan. Bago lumubog ang araw, si Bobby Ann ay nagpaalam sa kanyang mga magulang na siya ay may balak na umalis para i-meet ang kanyang boyfriend at ilan ding mga kaibigan. Bago umalis, si Bobby Ann ay humalik pa sa kanyang ama sa pisngi nito at sinabihan ito ng I love you. Ngunit ito na pala ang huling words of affection na narinig ng kanyang pamilya mula sa dalaga, higit ng kanyang ama. Bandang 5:45 PM, si Bobby Ann ay umalis ng kanilang bahay, suot ang isang gray Nike hoodie, blue ripped jeans at white Nike trainers papunta sa isang bus stop. Ang bus stop na ito ay nasa 4 na minutong lakarin lamang ang layo sa kanilang bahay at para makarating doon ay kailangan na dumaan sa underpass. Between 6:05 to 6:15 PM, siya ay nakita ng isang passerby na naghihintay nga sa bus stop na yon. At ito ang last confirmed sighting na nakita si Bobby Ann ng buhay. About 90 minutes matapos na nakaalis ng bahay si Bobby Ann, ang kanyang ina ay nag-text sa kanya para tanungin kung siya ba ay nakarating sa kanyang pupuntahan. Ang ina ay walang nakuhang reply, kaya sinubukan naman ito na tawagan ng anak, ngunit sa kanyang tawag ay wala pa ding sumagot. Matapos ng nasa 1 oras, bandang alas 9 ng gabi, ang boyfriend ni Bobby Ann ay tumawag sa Macleod residence para itanong kung nasa bahay ba ang kasintahan. Ayon sa boyfriend, si Bobby Ann ay hindi sumipot sa kanilang lakad at hindi din sumasagot sa kanyang mga text o tawag. Sa mga sinabi na ito, ang Macleod family ay tinawagan naman ang lahat ng mga kaibigan ni Bobby Ann, ngunit pareho din lang ang kanilang nakuhang kasagutan. Wala ni isa man sa kanila ang nakarinig ng kung ano mula kay Bobby Ann. Sinubukan naman nila na i-check ang social media para maghanap ng kung anumang trace ng kanyang last movement, ngunit wala pa din. Kaya ang pamilya Macleod, sa takot na kung may kung anong nangyari kay Bobby Ann, ay nakipag-ugnayan na sa mga otoridad at nag-file ng missing person report. Kinabukasan, November 21, isang missing person investigation ang agad na isinagawa ng mga otoridad. Isang local resident ang nagsabi na siya ay nag-drive sa area na yon at nakita si Bobby Ann bandang 6:50 ng gabi sa bus stop na yon. Isang ebidensya pa bilang patunay na si Bobby Ann ay nakarating sa bus stop na yon ay noong nakita ang kanyang cellphone maging ang case ng kanyang earpod sa walkway sa likod ng bus stop.
Ang mga iyon ay napulot ng isang local resident at ibinigay ang mga ito sa bus driver sa pag-iisip na ang owner noon ay babalikan ang mga iyon at hahanapin. Kinabukasan, ang bus driver ay nabalitaan na si Bobby Ann ay missing at huling nakita sa bus stop na yon, kaya siya ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad at ibinigay ang mga napulot na gamit ni Bobby Ann. Ibig sabihin, sa pag-alis sa kanilang bahay, si Bobby Ann ay nakarating nga sa bus stop na yon at naghihintay ng masasakyan. Pero ano ang dahilan o pumigil sa kanya para makasakay ng bus? Ang mga otoridad ay agad na nag-launch ng search operation para hanapin si Bobby Ann. Sa pagsusumikap ng kanyang pamilya na hanapin siya, ang ilang miyembro ng kanilang komunidad ay tumulong na din sa ginawang paghahanap. Ilang mga flyers na may larawan at impormasyon ni Bobby Ann ang nagkalat sa streets, woods at parks, maging sa social media sa pag-asa na si Bobby Ann ay kanilang matatagpuan. Bagamat sa bawat pagdaan ng oras ay ang pagliit ng tsansa na siya ay matagpuan pa ng buhay, ang kanyang pamilya at mga kakilala ay talagang nagsikap na siya ay makita. Unfortunately, sa kabila ng kanilang desperasyon at effort na ito, ang lifeless na katawan ni Bobby Ann ay nakahandusay na kung saan. November 23, 3 araw matapos ng disappearance, isang lalaki ang pumunta ng police station bandang 1:30 ng hapon. Ang lalaki ay sinabi na siya ay mayroong impormasyon na makakatulong para sa nawawalang babae na si Bobby Ann. Matapos na makaharap ang isang detective, ang lalaki ay nag-confess na siya ang salarin sa nangyari sa dalaga. Ibinigay niya ang mga detalye ng ginawang krimen at sinabi din sa mga otoridad kung saan matatagpuan ang katawan ni Bobby Ann. Ang mga officers ay agad na pinuntahan ang lokasyon, hoping na sana si Bobby Ann ay buhay pa. Ngunit nang nakarating sila sa lokasyon na yon, ang kanilang hope ay agad na naglaho nang nakita na si Bobby Ann ay obviously patay na. Ang kanyang labi ay officially na-confirm 3 days after pa sa pamamagitan ng dental records at ang cause of death ay multiple blows to the face at head. Ang lalaki na responsable ay ang 24 years old na si Cody Ackland at ang kanyang motibo sa krimen ay talagang nakapanginginig ng laman. Ayon kay Cody, nang gabi na yon, siya ay umalis ng kanilang bahay dahil siya ay in a bad mood. Nang nakita niya ang dalaga, agad niyang naisip ang kanyang ex-girlfriend at sa hindi ma-explain na dahilan ay ginawa ang pag-atake. Ang kanyang aksyon ay completely random. Sa eksplanasyon na ito, hindi marurok na mga otoridad kung bakit niya nagawa na atakihin, kidnapin at brutal na paslangin ng isang complete stranger. Ang kasagutan ay lumabas ng kanilang inimbestigahan ang background ni Cody Ackland. Si Cody James Ackland ay isang 24 years old na musician. Siya ay isang gitarista sa isang indie band na Rakuda, kung saan siya ay isa ding songwriter. Lingid sa kaalaman ng iba, hindi lang musika ang fascination niya. Si Cody ay mayroon ding fascination kay Ted Bundy at iba pang serial killers tulad ni Fred West at Ivan Milat. Sa kanyang phone ay mayroong natuklasang nasa 3,000 disturbing images tulad ng dismembered bodies, autopsy photos at murder scenes na kanyang kinolek. Sa mga nakita na ito, naniniwala ang mga otoridad na siya ay may morbid fascination at violent fantasies at may desire na iyon ay gawin. Ito ang nagsilbing kanyang motibo at nang siya ay nagkaroon ng pagkakataon, ang malas na kanyang naging biktima ay si Bobby Ann. Ilang araw bago nangyari ang krimen, si Cody ay nag-research tungkol sa hammers, crowbars, cutting tools at ilan pang murder weapon at nag-research din ang maaaring lugar
o posibleng sites kung saan pwedeng idispatsa ang katawan. Nag-research din siya tungkol sa impormasyon ng ilang mga krimen na nangyari na, maging ang imahe ng katawan ng mga biktima. Obviously sa mga araw na ito, si Cody ay naghahanda na at nagplaplano ng kanyang unang atake. At nang nakita niya si Bobby Ann na mag-isa at naghihintay sa bus stop na yon, iyon na ang kanyang naging pagkakataon. Habang si Bobby Ann ay naghihintay sa bus stop, si Cody na noon ay nagdadrive ay napansin ang dalaga. Ipinarada niya ang kanyang Ford Fiesta na sasakyan sa may likod ng bus stop at tahimik na lumapit sa likod ni Bobby Ann. Gamit ang isang claw hammer na binili niya ng isang araw, si Cody ay 2 beses na pinukpok iyon sa ulo ng walang kamalay-malay na si Bobby Ann. Si Cody ay umalis sandali at agad na bumalik matapos ng ilang minuto para isakay si Bobby Ann sa kanyang Ford Fiesta. Siya ay nag-drive ng about 19 miles at nakarating sa isang car park sa Bellevue Forest ng bandang alas 7:45 ng gabi, kung saan 12 beses pa niya na ginamit ang martilyo sa ulo nito. Matapos nito, ang dalaga ay inilagay niya sa likuran ng kanyang sasakyan at nag-drive papunta sa isang wooded lane patungong Bovisan Beach at nakarating doon bandang alas 9 ng gabi. Tinanggal niya ang mga damit nito bago itinapon sa isang steep bank na mayroong taas na 15 feet. Matapos nito, siya ay umuwi na at natulog. Ayon kay Cody, tinanggal niya ang saplot ng biktima hindi para iyon ay pagsamantalahan, kundi dahil sa tingin niya, ang labi nito will be harder to identify. Ang mga gamit naman ni Bobby Ann tulad ng handbag nito at iba pa ay kanya namang sinunog. Nang sumunod na araw, siya ay nag-drive patungo sa isang village kung saan ay itinapon niya naman ang hammer at isang carrier bag na may blood-stained clothing sa ilog doon. Sa mga panahon na ang pamilya ni Bobby Ann ay hindi mapakali sa kanyang biglang disappearance, maging sa ginawang effort sa search operation, si Cody sa kabilang banda ay parang wala lang na nag-go on with his life. Matapos na itapon ang murder weapon, siya ay kumain ng pizza, umattend ng kanilang band practice at uminom hanggang umaga kinabukasan. Ayon sa mga kaibigan, si Cody ay tila a lot happier than usual noong nakasama nila ito. Siya ay nag-request for a sick leave sa trabaho at nanood mag-isa ng isang sci-fi film sa isang cinema. Nang sumunod na araw, matapos pumasok sa trabaho, si Cody ay nag-send ng ilang mga messages sa kanyang kapamilya, mga kaibigan at band members na nagsasabing mahal niya ang mga ito. Bandang 1:30 ng hapon, siya naman ay tumungo ng police station. Suot ang isang mask, siya ay kalmado na lumapit sa front desk at isinuko ang sarili. Bandang alas 3:45 ng hapon, nang natagpuan ang katawan ni Bobby Ann. Si Cody ay galing sa isang broken family at ayon sa kanya ay nagsuffer noong kanyang childhood, ngunit ayon sa mga otoridad, wala silang nakita na maaaring naging trigger para siya ay maging isang killer. Siya ay hindi din nakitaan ng anumang mental illness matapos suriin ng isang psychiatrist. April 5, 2022, si Cody Ackland ay nagplead ng guilty to murder at nasentensyahan ng life in prison with a minimum term of 30 years and 190 days. Ang pagkamatay ni Bobby Ann ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanilang komunidad. Ang mga tao ay nakidalamhati sa kanyang pamilya at naglunsad ng local initiatives para harapin o labanan at higit sa lahat ay maiwasan ang ganoong klaseng karahasan. Sa pamilya McLeod, bagamat sila ay on a healing process, ang kanilang buhay will never be the same. Bagamat si Bobby Ann ay kinuha sa kanila sa paraan na kailanman ay hindi sumagi sa kanilang isipan, mas gusto nila na alalahanin ito
bilang isang masayahin, passionate at free-spirited na babian. Na bagamat nakasama lamang nila ito ng 18 taon, sapat na iyon para ito ay mag-iwan sa kanila ng magandang marka habang sila ay nabubuhay. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!